Work like you don't need the money. No pressure po. Ayokong isipin na kailangan ko unahan to kasi may cash prize. Ala po akong iniisip na ganun. Kasi mas lalo po ako natataranta, nawawala po ako sa focus, sa diskarte. Medyo nakakaba po. Tapos palagi pong talaga akong kinakabahan. Hindi naman po mawawala yun. Pero pag nanalangin na po ako, nawawala po. Confident na po yung pakiramdam ko. Bata pa lang po ako, nanalangin na po ako. May mga pictures po ako na nakukunan. Akala po nila natutulog ako. Hindi po nila alam na nananalangin ako. Pinapanalangin ko po na ingatan lang kami. Tsaka sana po manalo ako. Yun naman po, nananalo naman po ako. Ito po mga panglalaban-laban. We're talking about Luke Pineda, rider number 216. Si Ate Pia po, natawag po siyang Princess of Motocross. Mula naman po nung bata ako, hindi naman po nagkulang yung mga kamag-anak ko at pamilya ko sa pagpayo nila sa akin na wag lalaki ang ulo. Yung nag-i-advantage ko sa kanila, yung pagiging babae ko po. Lalo na pag natatalo ko sila. Parang nakaka-proud po na natalo ko sila kahit nagganto yung motor ko, na babae ako. Sa experience ko din po sa tagal ko nagmi-motor, yun po yung naging advantage ko. Kumbaga sa galing ng beginner's class po, tapos nag-novice. Yun po experience ko na bata pa lang po ako nag-start. Sa motocross po kasi may juniors class po, 50, 65, 85. Tapos meron naman pong category for beginners. Pagyari po nung beginners, akit po ng novice. Pwede rin naman po yung galing ng junior class, akit na po ng novice, hindi na po sila magbe-beginner. Sa kasalukuyan po ngayon, ako po ay sumasali na sa novice class po. Nahihirapan po ako sa pagsali ko po sa novice class dahil yun nga po, halo-halo po, may mas matanda sa akin, may mas bata. Yung motor po namin, ako po yung motor ko ay old model po. Tsaka two-stroke lang po, compared po dun sa mga modelong motor na 2014, 2015, mga brand new po. Yung akin po, 2004 po, 2003. So, yun po yung nagiging challenge sa akin. Ang nagiging challenge lang po sa kanila pag gusto ko yung racetrack po. Talagang nag-i-enjoy lang po ako, naunahan ko po sila. Sa ladies class po, walang age bracket, halo-halo po yung cc ng motor po. Pero pag junior category po, like 50cc, 65, 85, may limit po yung cc ng motor at saka po may age bracket po. 85cc po ay 12 years old hanggang 16 po. Yung last race na in-organize namin dito sa Palayan City, naging successful naman kasi sobrang dami ng crowd talaga. Ang mga rider po nanggaling po Luzon, Visayas, Mindanao, ang mga dumating nating rider dito. Tapos ayun, yung dalawang bata po na kapatid natin, o yung anak ko po, nakuha naman po nila yung pinakamataas na posisyon sa kanilang category. Kaya si Pia po, champion po sa ladies, and then si Ompong po, champion po dun sa category niya na 85cc, and then yung mas mataas na category na pong sinasalihan niya is nag-champion din po siya. 2 years na po kami magkakilala ni Ompong Gabriel. Ang masasabi ko lang po, isa siyang magaling na rider. Palakaibigan po siya. Nagtuturo po sa mga kapwa niya rider. I idolize Kuya Ompong because how he rides is smooth and fast.
nauuwi ko po galing sa mga karera ay kadalasan po ay sugat. Pero mas marami naman po yung trophy, medals, cash prize po. So, masaya naman po ako kahit na nagkakaroon ako ng sugat. Alam ko naman po dahil yun sa kagustuhan ko rin po. Sa mga naalala ko pong karera namin, yung pinakamalayo ko pong nakapagkaralaan yung sa Tawi-Tawi po. Nag-second lang po ako kasi nasira po yung motor ko, natanggal po yung tambucho. Marami na po talaga kami nasalihan, lalo na po ako, mas marami po ako nasalihan kaysa sa kapatid ko dahil mas maaga po ako nag-start. Ito po yung nasa likod namin po, yung po yung mga naiuwi namin. Isa po sa mga hindi ko makakalimutan na karera po yung sa Lanao po. Ito po yung trophy ko doon. Sa Lanao del Norte po, nag-champion po ako sa kabila po ng maraming mga hindi magandang pangyayari po. May nasiraan po ako ng motor, ganoon po. Kami po yung natutuwa dahil alam po namin na pinaghirapan din po ng magulang namin. Parang ito na rin po yung nagiging sukli po namin sa kanila sa lahat po ng paghihirap po nila. Sa mga susunod po naming karera, pag-iigihan pa po namin lalo. Para manalo po kami ng karangalan sa aming magulang, tsaka po para matuwa po sila. Pagpapatuloy ko po ito siguro hanggang sa pagtanda ko. Hanggang sa hindi ko na kaya po. Magkaroon ako ng pamilya, yun po, dun lang po siguro. Pero hanggat ngayon na nag-aaral po ako, pagpapatuloy ko pa rin po. Yung buong family po talaga namin, lalo na po yung mga lolo't lola, talaga pong full support yan. Noong una, ayaw po nila. Pero from time to time po na ganyan, parang, ayun, natanggap na rin po nila. Nung una, kinakabahan ako pero ngayon din na dahil makita ko kayang-kaya naman nila. Basta pagbutihin lang nila at tsaka mag-iingat sila para hindi sila ma-aksidente, madisgrasya. Nung una na natatakot kami, syempre nung bata pa, pero nung nakita namin nag-e-enjoy sila sa loob, okay naman. Basta sabi lang namin, huwag nilang kakalimutan laging manalangin bago pumasok doon sa racetrack. Talaga pong nag-race po kami. Parang gano'n lang din po, kung gano'n po kabilis. Gano'n din po ako kabilis pagpunta sa pagsamba. Tapos katulad po ito, palagi po pupunta sa karera, palagi rin po kami sumasamba. Kung maabutan mo po ng samba sa ibang lugar, kasamba po kami sa ibang lokal. Pagdating po namin doon, naghahanap po kami agad ng kapilya na pwedeng sambahan po. Pag pa po may mga kapatid, itatanong po kami, kapatid, anong oras po ba yung pagsamba? Ako po, proud po ako na Iglesia ni Cristo ko. Iba po yung connection ng basta sinabi po na kapatid, iba po yung pakiramdam ko. Parang napaproud po ako na may konektado kami sa isa't isa po. Yung pong pagsamba po, na sabay-sabay po kami sumasamba, na kahit saan po kami abutan ng araw ng pagsamba kung may karera sila, at walang karera naman po dito po sa aming lokal. Hands-on din po kami sa paggabay sa kanila. Maging mananampalataya sila at magkaroon po ng tungkulin. Isa po sa mga ikinatutuwa namin magkapatid ay ang malaking pagsuporta po sa amin ng magulang namin. Kahit na po sobrang delikado po, ay sinusuportahan pa rin po nila kami, tinuturuan at ginagabayan. Sa ibabaw po ng lahat, kami pong magkapatid ay masaya dahil ginagabayan po kami at tinutulungan ng aming magulang
na maging masiglang mananampalataya po at sinasabihan po nila kami na sumali kami sa mga aktibidad po at tinuturuan po nila kami kung paano maging mananampalataya po. Pangako ko po ay tatanggap na po ako ng tungkulin sa loob po ng Iglesia ni Cristo dahil po ang tungkulin ay higit pa sa trophy po na iuwi namin magkapatid. At isa pa po doon ay ang tungkulin po ay biyaya ng Panginoong Diyos po. Ang finish line ko po sa pagiging motocross rider, pagpupursigin ko pa po, bibigay ko lahat ng makakaya ko sa pagsasanay pa lang po para po makalaban po ako sa international. Kung manalo po, masaya po, ay may mauwi pong karangalan. Kung matalo po, magpupursige pa rin pong magsanay para po pag nanalo, may mauwi po akong karangalan sa magulang ko po, tapos sa Iglesia ni Cristo. Ang finish line ko po bilang motocross rider ay mabot yung pagiging paglaro ko sa ibang bansa. Yun lang po talaga yung pangarap namin ng father ko, bata pa lang po.